Ako meron. Ano, sinong bands yung nag-influence sa inyo dito sa song na to? I think sila ni Brian yung makakapagsagot na to. Nung time po kasi na sinulat namin yung song, parang andun po yung peak ng mga Lola Amor, ng mga Arena ng Manila. Ano ba iba? Sila Maki, yung mga how sa iyong sayaw. Kaya, ayun po yung time na parang lahat ng charts sa Spotify is parang puro mga tunog Pinoy talaga. So talagang very raw na band, OPM talaga yung tunog. And parang sabi namin, parang itry natin yung mga gantong songs. Kasi especially right now, parang ito yung mga pinapakinggan natin. So, try natin yung gantong tunog. Kaya, ayun. Parang as a group rin po nung time na yun, parang we were also reassessing the type of music that we want to put out there po. And na-realize namin na ito yung mga tipo ng kanta na gusto namin rin pinapakinggan as friends also outside of work. So, ayun po, we wanted to try out something different naman for Yes Ever. Saka matagal na po namin actually na-record yung song na to. Pero, I think taon na ba? More than a year na din po siya namin nagawa. Tapos yun, neto na din po namin na-release. You can share paano yung naging collaboration like sa lyrics, meron ba kayo binigay or it happened? Yung story niyan, nabuo namin yung kanta, nasa band studio lang kami sa office. Tapos kami tatlo, yung parang we thought of a song, tapos a top line lang kami. The moment na nabuo namin siya, parang there was a time si Miss Yeng visited the office. Tapos parang nag-segue lang talaga na, may paparinig kaming kanta sa inyo. We performed it to her. Tapos yung hook kasi ng kantang yun, parang nag-recall sa kanya. Tapos parang it motivated her to produce it kasi parang even her husband, si Kuya Yan, nagustuhan niya yun. Parang kahit ano daw, nagda-drive siya. Parang palagi yan naririnig sa may recall sa kanya. Tapos, tapos yun, parang sabi niya, sige, gawa na natin tong kantang to. Parang ganyan. So parang, during that time, nag-wait lang kami sa signal na TM na parang, ano na, pa-areglo ko na to. Ganito, ganyan. Tapos, the moment na she delivered the output sa amin, parang, we were so grateful na may piyesa agad kasi gustong-gusto niya tapos na-push yung song. Oo, so sobrang bilis. So after that, 2 weeks time. So after that, nag-record kami with her. She very hands-on sa amin sa recording studio. So yung voice, I think we had a day to record it. Tapos yun po, nabuo na namin yung kanta. Ay mo na parang hindi ko pa na-share ito. I'm not sure if naalala niyo. After kasi a week nung marinig ni ate yung song, tumakbo siya sa akin sa office. Tapos sinabi niya na parang, ang lakas talaga ng recall ng song. Tara na, record na tayo. Sabi niya sa akin, tawagin mo yung boys. Punta kami sa kabilang office sa 2:04? 2:02. And then we prayed for like 10 minutes or more than 10 minutes, di ba? Di ba, taga natin nag-pray na, tapos parang some of us parang umiiyak na dahil sa prayer ni Ate. Kaya we really love Ate Yang talaga. Ayan po. How easy for you na gawin yung song since meron ba kayong parang coffee date experience kaya siya parang ang bilis or very motivated to yung gawin? Actually, Brian is, so yung time na nagsasongwrite po kami, Brian was heavily influenced po by K-drama. K-drama stan talaga si Brian. Hindi nyo makikita si Brian na kumakain or matutulog na walang K-drama pinapanood. So he's heavily influenced and fixated towards that. Na we sort of applied it sa Coffee Date, the way he wrote the song, yung vibe ng song. Kasi po, for Coffee Date, we just wanted it to be very light and yung mga naging siguro namin mga experiences when it comes to dating or meeting people, parang we try to apply some of it. But at the same time, most priority namin is maging relatable siya sa mga makikinig po ng kanta. So if you can share, ano yung mga coffee date experience? Coffee date experience. Wait, ano ba? Joke lang. Ano po? Well, ako personally, I really love to go sa mga coffee shops and if given the chance, lagi talagang yun yung first
date idea ko because I like to converse also. And usually coffee shops are medyo tahimik, di ba? So makakapag-usap talaga. So, ayun ay. Yun talaga ay. Nakakapag-connect ka kasi talaga. Si RZ. Sa akin naman, matcha date po. Ganun po siya. Kasi nagbabalpitate po. Nagbabalpitate pala siya. Ay pala para sa coffee. Ako naman sir, coffee date maliban sa mga cafes. Like sa dagat, habang nagsa-sunset, hindi sunrise, yun, yung pinagalingan namin, mountain resort, mga ganang vibe naman. Kasi, for me kasi parang paano ba? Isa sa mga love language ko din kasi is yung act of service. So, if ginagawan kita ng coffee, it means, you're I love you, man. Kasi every morning ginagawa niya ako ng Lux Coffee dun sa resort. Thank you, plug mo pala ako. Love your cup. Ayun, yun yung isa sa mga gusto ko lang i-share when it comes to coffee date naman. Ako sa totoo lang, lumaki talaga ako sa milk tea shops ba? Hindi pa naman yung uso coffee shop before. Sa time ko talaga, wala akong na-date sa coffee shop. Yan yung totoo. Pero nung nasa Manila ako, siguro yung pinaka-common gawin namin, saan tayo mag-meet up? Ito, sa kapihan. So, parang, honestly, wala pa akong memorable date na with a certain person sa coffee shop. Yan yung totoo. Pero sa mga kagrupo ko, meron sobrang dami with my friends, with my family. Kaya na-learn ko na yung coffee date nga, sobrang, tawag dyan, yung parang saan ko gusto punta? Kapihan. Yan. Kaya yun siguro yung reason bakit na nakambyuhan namin yung kantang to na Kasi kahit kami nakaka-relate din kami dun sa song. Kaya din siguro parang ang gaan ng pagkakatanggap namin ng song. Kasi kahit kami, nakaka-relate kami sa bawat verses and bawat lines ng song. salamat sa mga coffee shops na dumadami. Kasi madami nang nagdi-date ngayon. Salamat po. Ako, to be honest, kahit ako yung nakaisip ng coffee date na title eh. Pero, ayoko talaga mag-coffee date lately. Kasi parang hindi pa talaga ako sa relationship right now. So, medyo chill muna ako mag-isa. pero ang lakas ng loob ko mag-aya ng coffee date. Pero never ako nag-push through. Oo nga. Kasi, what if mag-work out after nung first coffee date? Kaya ngayon, di natin sure, kaya nga nag-aaya na kami, tara na, kailan kami pwede. Yeah. So, ayun yung recent story ko sa coffee dates. Right now? I won't say wala sila lang celebrity. Lalayo pa ba ako? RZ Condor. Joke. Celebrity. No joke, pero honestly, gusto ko lang din talaga kasama ngayon yung boys. Kasi, after nang release nitong song na Coffee Date, parang, grabe yung alignment namin eh. So parang, sila yung gusto ko ka-date kasi ang dami namin natatapos na gagawa. Kaya mas gusto ko ngayon na sila na lang mga nakasama ko. Diba? Parang ayaw nila, okay. Yan lang. Sa kanila, dito muna sa work. Yan. Ay, isa-isa po? Yung Gusto yung ayain for a coffee date? Ako po, sobrang na-enjoy po ako nag-stream sa vlog ni Gio, yung Ong Fam ko. Siguro po, pag makipag-upuan po ako sa isang dining table, tapos magkape kami, yung mga Ong family, makipagkape talaga ako sa kanila po. Sobrang na-enjoy ko yung mga vlogs nila. Tsaka siguro ang daming kwentuhan kapag nagkakape. So, sila po. Kinsaman na layo ka ka. Layo. Saan? Hindi kanina, nasagot ka din kasi. Nasagot ka na kanina. And then, si Ate Yeng, kasi gusto ko siyang pasalamatan. Kasi nga, ang laking bagay sa amin. Kumbaga pa, ang laking buhay na nabigay sa amin ulit nung naramdaman namin na pinagkakatiwalaan niya kami. Kasi, for me, I can say na parang, that was one of the... Kaya ko to.
Tatagalogin ko na nga. Isa yun sa mga lowest point namin as a group like personally din. Kasi, alam mo yun, syempre, ang dami nangyayari, so ang dami din iniisip, so affected din kami na group, ganyan. Pero andun si Ate Yeng para para gisingin kami, para bigyan kami ng words of motivation, ganyan. And nakita din namin, sobrang bilis kasi talaga ng process eh. Kaya I think kasi yun sa nagbigay sa amin sa ng buhay na hindi, face lang to, hindi to maglalast, normal lang to na nangyari to sa lahat, mapa-group, solo, and I think, yun, for me, utang na loob din namin kay Ate yung time na yan na binigyan niya kami ng tiwala, kaya gusto namin ibalik sa kanya yung pagmamahal na binibigay na sa amin. Ganun. Sana bigyan namin ng sana napahappy namin si Ate Yeng, and I think, happy naman si Ate Yeng. Opo, introvert talaga ako, pero I'll try to wave to earth. Kasi I'll be meeting them later. Ako po, kung si Jeff, mahilig po siya sa Ongfam. Shoutout Mami Oni. Mami Oni, sana po makipagkape kayo kasama nyo. Dito po kayo sa gitna. Pa-edit na lang po kay Mami Oni dito sa gitna. Temple Run! Temple Run kami sa fine dining. Pero sobrang, on a serious note, sobrang po kasi sobrang happy feel namin. Talaga nagsisendan kami isa-isa ng mga videos ni Mami Oni. Mami Oni, if you're watching this po, kape naman po tayo, Mami Oni. Yan, mga 143 yung may boyfriend na si Mami Oni. Temple Run! Yun pa. Thank you po. Aside po sa coffee date, ano parang yung first date idea para sa inyo? Opo, ice skate. Oo! Siguro ako, movie date. Movie date. Sa akin, bukid eh. Gusto ko dalhin sa mountain yung gusto kong tao para masubukan ko kaagad kung ano siya. Kung may potential ba siya. Sa pagiging adventurous. Ako sa gym. Para workout agad, para malaman tayo kung mag-work tayo o hindi. Ano po, ako breakfast in bed po. Ano po, sa simbahan po. Sabi ni Bray, kakamama ko din po. Breakfast in bed! Naka-record po ito. Yari ka! Post ka sa amin. Plans in order to promote it more, are your plans to make a music video anytime soon? Speaking of, kakalabas lang din po ng aming music video, ayan, sa YouTube channel po ng official Yes Malao, starring Pearl. Thank you so much, Pearl. Pinaalayahan mo kami na maging aming leading lady sa aming music video. And dun po sa tanong niyo po na if ipupush po namin ang ipupush, yes po, i-maximize po talaga namin as much as we can. Tsaka uubusin talaga namin yung energy, yung resources na pwede namin gamitin para ma-promote yung Coffee Date. Kasi we believe naman po na isa sa mga factor bakit nagkakaroon ng mga hit songs din is dahil sa effort tawag doon yung tawag dito sa walang pahingang promotion. Ganun. I think it's very normal talaga kasi gusto din namin kasing marinig ng buong bansa and ibang mga ibang bansa papalalo. Lahat ng taong pwedeng makarinig ng Coffee Date kasi I think it's very relatable and I hope na mabigyan lang ng chance then. But hindi naman namin kina-close yung door. Who knows, hindi siya mag-hit ngayon but after a year, doon siya mag-hit, di ba? So, I think lahat naman ng paghihirap natin nag-pay off naman in the right time, in the perfect timing. So, yun ba? Yun ba? Tell us a little bit about yung concept ng music video, how it was actually done or conceptualized. So, sinunod po namin yung music video sa Zambales. Ayan, ayun.
Aya Farm Resort, ayan. So, yung ginawa naman po namin yung concept, it was very collaborative naman po kasi si Brian, nagbigay po siya ng peg. I think, Brian, mas ma-explain mo siya dun kung paano mo ginawa yung sequence ng Ian. So nagsimula po ako sa camera na mayroong 60 FPS. Joke lang yun. Hindi, pero ano po siya, ang naisip ko lang po talaga ang peg, tama rin si Josh kanina, is very K-drama-ish siya na parang feels yung gusto ko ma-feel dito. And since naghahanap kami ng leading lady, sabi ko, ba't hindi na lang si Perlalo at si Nika yung mag-lead, tapos parang kami yung kumakanta sa likod, tapos parang story niya to. So, ayun po yung parang naging storyline po na parang may dalawang torpe, nagkain laban, nahihiyaan. Para ibang atake naman po, kasi di ba nung last nga, yung Yumi and Love na EP na nilabas namin, masyado kami parang masyadong seryoso, ganun, if hindi harada, parang iyakan naman yung atake nun. So this one, para naman ma-differentiate namin siya dun sa Yumi and Love EP. So pinost naman namin yung medyo bagets feels, college boy feels, tapos magaan lang na vibe. Kasi yun nga, parang coffee date, as the word itself, parang ang gaan niya sa tenga. So gusto din namin, visually wise, magaan lang din siya sa mata. I'll add din na parang yung naging main concept ko rin talaga doon is I wanna give them something sa fans na talagang may enjoy nila. So kumbaga for me, ginawa ko yung peg for them talaga. Kasi alam kong gusto nila makita yung mga scenes ni Nico and ni Pearl na mga nagtatakpuhan, mga kilig moments. Kaya naisip ko, ibibigay natin sa kanila to, para sa kanila to. Kaya ayun po. Since ngayon nasa Oliver's tayo, is this something that is going to continue? Like, of course, it's like a coffee shop vibe din yung ginagawa ninyo. Mangyayari ba ito sa ibang coffee shops din? Aside sa Definitely po. Kami mismo ng boys, bonding rin po talaga namin going to different coffee shops and makapag-try ng mga different, especially yung mga unique na coffee. Ang daming mga coffee shops ngayon na nag-offer ng mga unique twists to their coffee. So it would be an honor. Actually, we're in contact with a lot of different coffee shops right now, especially local coffee shops. We're so down to promote also, local coffee shops kasi sobrang daming magagandang coffee shops na we feel like are so underrated pa and they need to be pushed a bit more. So if there are any coffee shops, local coffee shops na gusto makipag-collaborate sa amin, we're so down and so eager to visit your coffee shops. For me, hindi siya work yung mga ginagawa namin ganito. Kasi even before wala pang coffee date, bonding na talaga namin yun So we used to do coffee shop hopping talaga. So may parang normal na lang din siya, no? Kaya, ayun po. So, do you feel na parang it takes less effort if you're enjoying something? Yes. In general life po, sir, kapag kapag sa inyo guys. Ano nga yun, sir? Nag-enjoy lang ka lang. Less effort. Totoo po yan. Tsaka parang hindi mo napapansin yung time pag nag-e-enjoy ka. ChatGPT. Thank you guys. Salamat po.